Ang masamang pastor at ang matuwid na sanga. Sa aba ng mga pastor na nagpapahamak at nagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, laban sa mga pastor na nagpastol ng aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong niligaw sila, at hindi ninyo sila dinalaw. Narito, dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng iyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila, at aking dadalhin sila uli sa kanilang mga kulungan, at sila'y magiging palaanak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot o manglulupaypay pa, o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga kaarawan ay maliligtas ang Juda, at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kanyang pangalan na itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay ating katuwiran. Kaya't narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon, na nagahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto. Kundi buhay ang Panginoon, na nagahon at pumatnubay sa angkan ng binhi ng Israel mula sa hilagaang lupain, at mula sa lahat ng lupain ng aking pinagtabuyan sa kanila, at sila'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain. Reflection. Ang parabola ng masamang pastol at ang matuwid na sanga ay isang malalim na pag-aaral sa tunay na pamumuno at paglilingkod. Ito ay naghahatid ng isang napakalinaw na mensahe tungkol sa kahalagahan ng moralidad, integridad, at ang mga kahihinatnan ng mabuti at masamang pamumuno. Ang masamang pastor na inilarawan sa parabola ay isang simbolo ng isang leader na naglalagay ng kanyang sariling interes sa itaas ng kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Sa halip na mag-alaga at protektahan ang kanyang kawan, sinasamantala niya ito para sa kanyang sariling pakinabang. Ang kanyang mga aksyon ay nagdudulot ng pagkawasak at pagkalito sa kanyang mga nasasakupan. Sa kabilang banda, ang matuwid na sanga ay kumakatawan sa isang leader na mayroong malinis na puso at tapat na paglilingkod. Siya ay isang halimbawa ng isang tao na naglalagay ng kanyang tiwala sa Diyos at nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban. Ang matuwid na sanga ay nagdadala ng pag-asa at pagbabagong buhay. Ang paghahambing sa masamang pastol at sa matuwid na sanga ay nagpapakita ng malinaw na kontrast sa pagitan ng mabuti at masama. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamumuno ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol din sa paglilingkod at pag-aalaga sa iba. Ang mga lider na may mabuting puso ay nagbibigay ng inspirasyon at nag-uudyok sa kanilang mga nasasakupan na maging mas mabuting tao. Ang parabolang ito ay may malaking kaugnayan sa ating panahon. Sa isang mundo na puno ng kawalan ng tiwala sa mga lider, ang mensahe ng parabola ay lalong may kabuluhan. Ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin ng mga lider na may integridad, compassion, at malasakit sa kapakanan ng lahat. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa parabola ng masamang pastol at ang matuwid na sanga, maaari nating maunawaan ang kahalagahan ng mabuting pamumuno. Maaari rin tayong mag-isip tungkol sa ating sariling mga tungkulin bilang mga leader sa ating mga komunidad at sa ating mga buhay. Hanggang sa muli, paalam!